Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Malalim sa puso ng Portugal ay matatagpuan ang isang dating napakagarbong palasyo na tila ba napako na sa paglipas ng panahon. Ang malawak na ari-ariang ito ay minsang naging tahanan ng isang pamilyang walang limitasyon pagdating sa luho at karangyaan. Itinayo noong kalagitnaan ng 1800s na may halo ng arkitekturang Victorian, Italiano at Portuges. Ang palasyo ay isang kahangahangang tanawin kung saan bawat detalye ay patunay ng yaman at impluwensya ng pamilya. Sa loob ng maraming henerasyon, namuhay ang pamilya sa isang buhay ng kaginhawaan, naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang maghanap ng mga bagong karanasan at pakikipagsapalaran. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawala ang dating kinang ng palasyo. Ang mga tagapagmana ng pamilya na sina Lucinda at ang kanyang asawa ang nagmana ng ari-arian. Ngunit tila itinakda ng kapalaran na sila na ang huling salinlahi. Pumanaw ang asawa ni Lucinda kaya naiwan siyang mag-isa sa napakalaki at walang laman na palasyong ito. Nang siya ay pumanaw noong 2009, iniwan ng palasyo sa awa ng panahon at kalikasan. Ngayon, ang dating maringal na lugar na ito ay nakatiwangwang na, isang nakalimutang alaala ng nakaraan. Ang mga bulwagang dating umaalingaw-ngaw sa tawanan at musika ay ngayon ay tahimik na lamang. Sa kabila ng kahalagahan nito, tila wala ng interes ang mga inapo ng pamilya sa ari-arian dahil matagal na silang nagpatuloy sa panibagong buhay sa ibang lugar. Samahan ninyo kami habang tinatahak namin ang mga nakalimutang bulwagan ng napakagandang palasyong ito at tuklasin ang mga lihim at misteryong naiwan sa likod. Narito na naman tayo mga kaibigan, maligayang pabalik sa Bros of DK. Ako si Leslie at sa likod ng kamera, gaya ng lagi, si Ginoong Danny. Hello sa inyong lahat at may napaka-espesyal kaming ipapakita sa inyo ngayon. Isang palasyo mula ika-19 na siglo na itinayo noong kalagitnaan ng 1800s ng pamilya Nogueira. At maniwala kayo o hindi, dadalhin namin kayo sa isang buong tour sa loob ng lugar na ito ngayon. At ako ay nakasuot ng isang ganap na bagong kasuotan na mula rin sa ika-19 na siglo. Suot ang kasuotang ito, sasamahan ko kayo sa paglibot sa palasyong ito. Sa ngayon, narito tayo sa laundry room kung saan dating nagtitiklop, naglalaba at namamalansya ang mga katulong ng pamilya Nogueira. Makikita ninyo na may mga naiwan pang piraso ng mga kasuotan sa loob ng mga aparador. Nakita ko ang isang crest. Maari mo bang ipakita yon? Wow, mukhang uniforme iyon ng isang tao sa bahay. Baka hay Aldino ang ama. Alam mo ba kung para saan ito ginagamit? Mukhang Portuges na crest, tama ba? Oo, Portuges na crest, number 2. Hindi ko lang sigurado, militar ba ito? Sa tingin ko hindi militar dahil isa itong formal na jacket. Mas parang isinusuot kapag pupunta ka sa isang ball o sa isang formal na pagtitipon. Halimbawa, kung kinakatawan mo ang bansa o isang mahalagang okasyon. Napakaganda talaga, isang kahanga-hangang piraso. Gusto ko rin ang mga hanger na rarito. Napaka-tradisyonal para sa Portugal. Nalulungkot ako na hindi na natin ginagamit ang ganitong stilo ngayon dahil karamihan ay plastic na lamang, na sa totoo lang ay napakapangit. Sige, isara natin ito. Napakagandang... at ang mga sombrerong ito, pasensya na, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang mga sombrerong ito ay napaka-tradisyonal din sa Portugal. Gustong-gusto ko talaga ang mga ito. At gaya ng nakikita ninyo, iyon ay isang uniforme. Ngunit ang pamilya Nogueira sa kabuuan ay wala talagang tiyak na trabaho. Kadalasan ay mga investor lamang sila. Namunuhunan sila sa real estate at doon nangkaling ang karamihan ng kanilang kayamanan.
Isa rin itong lumang yaman na naipon sa loob ng maraming taon, dekada at henerasyon na ipinapasa lamang sa ibang miyembro ng pamilya. Magpatuloy tayo. Narito tayo sa isa pang bahagi ng basement. Sa tingin ko ito ay pangkalahatang storage area. Iyon sa sulok doon ay talagang nakuha ang aking pansin. Siguro maaari mong ipaliwanag ito. Cork ba ito? Oo, isang piraso ito ng parang imbakan o lalagyan. Hindi ako sigurado pero napakaganda nito. Pinutol lang nila ang puno sa gitna at tinahi ito pabalik gaya ng nakikita mo. Ah, oo nga. Parang basket na ginagamit sa paglalagay o pagdadala ng mga bagay. O napaka-typical Portuges. Ang Portugal ay kilala sa pagiging bansa ng cork. Makikita mo ito halos saan man. Kung hindi ka pa nakakapunta sa Portugal, talagang ilagay mo ito sa iyong bucket list dahil napakaganda ng bansang ito, talagang kahanga-hanga. At syempre, kilala rin ang bansa sa Porto at iba't ibang uri ng alak. At lahat ng mga bote rito, Danny, ay orihinal pa, hindi pa nabubuksan. Makikita mong may plastic na takip kaya marahil sariling gawa ito. Mukhang white wine o baka white port. Wow, napakaluma na nito. Makikita mo pa ang mga latid na lumulutang sa loob. At lahat ng mga bote sa ibabaw, malamang ay mga alak, pagkain at iba pang bagay na itinago nila rito sa loob ng maraming taon. Talagang gusto ko ang wine cellar na ito. Ang mga bote rito ay parang wala ng laman na. Nako, taon at taon ng pag-iipon ng alak na sayang lang. May mga bote rin ng champagne dito sa ibaba. Tingnan ninyo ang mga debris na bumagsak sa kanila sa loob ng maraming taon. Ito talaga ang imahe ng isang nakalimutang wine cellar sa loob ng kastilyo o palasyo. At mayroon pa tayong mga malalaking banga sa gitna, napakakaraniwan din sa bansang ito. Wow, talagang mahilig kayo sa alak at port dito, masasabi ko. Napansin ko ito sa maraming beses kong pumunta sa Portugal. Narito rin ang linya ng sampayan na nakasabing sa buong basement. Sigurado ako na ang mga miyembro ng pamilya Nogueira, sina Aldinho, ang kanyang asawa at ang mga bata ay malamang hindi kailanmang pumupunta sa basement na ito para lamang ito sa mga katulong at manggagawa. Ngayon, dadalhin ko kayo pataas sa pangunahing bahagi ng bahay, ang mga living spaces. Aakyat tayo sa paikot na hagdan patungo sa pangunahing floor. Ah, dito sa likod mo, Danny, makikita natin ang kusina. Ito ay isang silid na medyo nasira at napaglaruan ng mga vandals, pero talagang gusto ko pa rin ito. Hindi ko na ito matatawag na exhauster, Danny. Itinama ako dito ni Danny. Isang chimney lamang ito. Isang simpleng chimenea lamang ito, hindi ito namumuon ng hangin pero napaka-typical nito sa Portugal. Ang mga malalaking chimney sa ibabaw ng fireplace at lutuan. Mayroon ding sardus kahanga-hangang kalan sa ibabaw. Nako, ang dami ng debris na naiwan dito sa loob ng maraming taon habang nagluluto ang mga katulong para sa pamilya Nogueira. At ito ay mukhang pizza oven o marahil oven para sa tinapay. Hindi ka Italian, noon naman hindi naman kami kumakain ng pizza. Ngunit isang interesanting punto iyon dahil makikita natin sa buong house ang impluensya ng Italian, Portuguese at Victorian styles. Kaya lalo kong nagugustuhan ang lugar na ito. Sa kabuuan, hindi na ako masyadong magsasalita sa kusina. Ipapakita ko na lamang ng mabilis ang mga makikita natin dito. Sa likod mo, Danny, may isang bagay na gusto kong banggitin. Gustong-gusto ko ang mga gripo sa ibabaw ng lababo. Oh, napaka-interesante nito. Hindi ko agad napansin, ngunit noon ay wala pang public supply ng tubig, kaya mayroon silang sariling weel. Minsan, ang tubig na ginagamit nila sa paghuhugas ng pinggan ay kinukuha mula sa weel at ipinapump apante. Kaya espesyal talaga ang taong ito. Oo, kaya may maraming gripo. Ang lola ko ay mayroon din ganito. Wow, at may isa pang gripo doon sa ibaba. Ibig sabihin, 4 na gripo sa kabuuan. Iyon ang normal na tubig at iyan naman ang mas bagong gripo. Pinanatili nila ang luma kahit sa mga sumunod na panahon. Gusto ko rin ng maliit na teddy bear na nakasabit dito, marahil pag-aari ng isa sa mga bata. Napakasarap makita ang ganitong detalye. Wow! May mga bakas pa rin ng presensya ng mga bata na naiwan sa loob ng bahay na ito. Napaka-interesante talaga. Sa bahaging pupuntahan natin ngayon, may 2 hagdanan sa loob ng bahay. Ang hagdan na nakikita natin sa harap
ay dating hagdanan ng mga katulong, kaya ang pamilya Noguera mismo ay bihirang pumunta sa bahaging ito ng bahay para talaga ito sa mga katulong. Sa maraming kastilyo at palasyo, maihiwalay na bahagi para sa mga katulong upang hindi sila madalas makasalubong ng mga amo. At dito naman, papasok tayo sa entrance hall para mismo sa pamilya. Makikita agad na napakagandang pasukan na ito. Ang unang bagay na nakakuha ng aking pansin ay ang napakagandang Arabian tapestry na nakasabit sa dingding. Talagang humanga ako rito. Makikita ang mga mababangis na hayop at mga taong Arabian na nakikipaglaban sa kanila. Makikita rin ang mga leon sa ibaba. Grabe, talagang kakaiba ito. Napakaganda. Oo nga, narito rin ang ilang mga susi. Karaniwan ito sa mga kastilyo at palasyo. Makikita ang mga susi na may maliit na tala sa tabi. Ano ang nakasulat dito? Portao de Ferro Carvalho Aldino. Ibig sabihin nito ay bakal na gate. Marahil ito ang pangunahing gate ng bahay. Oo, malamang dahil bakal nga ang gate. Mayroon ding mga plato rito, napakakaraniwan din sa Portugal. At dito naman, pinag-usapan natin kanina ang estilo. Ito ay mas Victoria ng dabing, lalo na yung mga pintura sa dingding at ang stencil na disenyo. Napakaganda talaga. Mayroon ding magandang florera na may mga bulaklak. At narito ang salamin sa hallway para masilip mo ang iyong sarili bago lumabas ng bahay kung maayos pa ang iyong itsura matapos magbihis. At makikita rin ang isang upholstered na upuan na may magandang unan. May isang silid dito. Hindi ko pa ito napansin kanina. Naiintindihan ko na. Ito na marahil ang huling silid ng bahay. Malamang dito huling natulog si Lucinda. Pumanaw si Aldino noong 2007 at si Lucinda ay nanirahin pa rito hanggang 2009. Malamang dito siya natutulog. Pero tama ka rin, dahil sa kuryente rito, parang hindi naman talaga ito naging bedroom. Mas mukhang office or bureau area. Sa dingding ay makikita ang larawan ng The Last Supper. Ipinapakita nito na relihiyoso ang pamilya. Karaniwan talaga sa mga pamilyang Portuges ang pagiging relihiyoso at hanggang ngayon ay ganun pa rin. Mayroon ding napakagandang karpet at may maliit na telebisyon upang aliwin siya sa gabi. Makikita rin natin dito na tama nga ang hinalahan natin. Sa sahig at sa upholstered na upuan, makikita ang maraming gamot na naiwan mula sa kanyang huling taon sa buhay. Mayroon pa nga isang maliit na blouse na marahil ay pag-aari niya. Ang silid na ipapakita ko sa inyo ngayon ay isa sa pinakamagandang silid sa buong bahay at isa ring napakahalagang lugar para sa pamilya Noguera. Ito ang dining room. Dito sila nag-iimbita ng pamilya at ng mga maharlikang bisita upang magsalu-salu sa hapunan. Siyempre, ang mga katulong ang nagluluto at nagdadala ng pagkain. Wow! Una sa lahat, tingnan ninyo ang kisame ng silid na ito. Talagang napakaganda. Tradisyonal ba itong Portuges? Oo, karaniwan sa Portugal ang mga kisaming kahoy. Gustong-gusto ko ang mga ukit dito. Napakaganda talaga. At narito rin ang chandelier na nakasabit sa gitna. Simple lang ito ngunit napaka-elegante. Oo, napaka-Portuges din. Simple ngunit magandang pagkakadawa sa bakal at tanso. At dito naman, ang mesa kain. Tingnan ninyo kung gaano karaming upuan ang nakapalibot dito. Oops, mag-ingat. Pasensya na sa lahat. Huwag kayo mag-alala, matagal nang abandonado ang bahay na ito. Ang larawan sa likod ko ay nahulog at makikita nyo ang mga basag na salamin sa sahig. Ngunit tulad ng sinabi ko, may 10 upuan sa paligid ng mesa. Sa bahay na ito, nanirahan noon ng 3 anak, sina Lucinda at Aldino. Pati na ang mga lolo at lola at maging ang mga ninuno pa nila noon, kaya isang malaking pamilyang nakatira rito. Mahilig din silang maglakbay sa mundo gaya ng makikita nyo sa ilang mga bagay dito. Halimbawa, itong hawak ko ay isang German beer mug. Marami silang oras at mayaman sila. Hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa pera. Naglalakbay sila, gumagawa ng iba't ibang bagay at nag-i-invest. Yun ang kanilang pamumuhay. Nakakabaliw isipin na may mga taong namumuhay ng ganoon.
Sa totoo lang, medyo parang ganun din tayo. Madalas tayong naglalakbay, pero sa atin, trabaho yun. Ang mga taong ito ay malinaw na nabuhay mula sa mana ng pamilya. Makikita rin sa mga muebles kung gaano kaganda ito. May isa pa akong gustong ipakita na nagpapakita kung gaano katanda ang bahay na ito. Ang kuryente ay idinagdag lamang kalaunan. Anong taon nga ba nagkaroon ng kuryente sa Portugal? Ang unang maliit na bayan sa Portugal na nagkaroon ng kuryente ay 1878. Ang bahay na ito ay itinayo noong bandang 1850s, kaya malinaw na idinagdag lamang kalaunan ng kuryente. Ibig sabihin, hindi rin nila gaanong nire-renovate ang bahay. Oo nga, mukhang napaka-original pa rin ang lahat. Maging ang pintura, yan ang mga Italian frescoes na binanggit natin kanina. Posible na may isang artistang Italiano na gumawa ng disenyo nito para sa kanila. Talagang maraming mahahamang bagay na maiisip sa lugar na ito. Gustong-gusto ko rin ang tray na ito. Parang maliit na tray para sa mga merienda na nilalagyan ng matatamis at iba pang pagkain. Mayroon ding brooch o pin na may larawan ng isang babae. Marahil ito ang isa sa mga anak na babae. Baka suot ni Lucinda kapag lumalabas siya para maalala ang kanyang mga anak. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa mga anak o kung bakit wala silang interes sa lugar na ito ngayon. Narito rin ang ilang upuan sa ibaba at itong napakalaking cabinet. Wow! Aatras ako ng konti nang hindi matatapak ang basag na salamin. Napakalaki nito! Danny, maaari ka bang tumabi dito para makita kung gaano kalakihan na ito? Napakagandang piyesa na ito. Subukan kong ipakita sa inyo ang ukit na leon sa loob. Mukhang talagang nahuhumaling sila sa mga mababangis na hayop tulad ng leon. Mayroon ding dalawang maliit na jar na ng mga laman ng jam na puno pa rin hanggang ngayon. At itong napakagandang porcelain holder. Wow! At itong bagay na ito. Simpleng dustpan lang pala ito. Pero tingnan nyo, kahit ang mga simpleng bagay noon ay maingat na dinisenyo at ginawa ng perpekto upang magkasya ng maayos sa lugar nila. Oh, gustong-gusto ko ito Pasensya na. Ayos lang. Sige, tignan naman natin ang bahaging ito ng silid. Pagmasdan natin ang mga larawang portrait na ito dahil napakaganda ng mga taong nasa kanila. Ang babaeng nasa ibaba rito, marahil ay isa sa mga miyembro ng pamilyang Noguera. At ang nasa litaas naman ay malamang isa sa mga lolo ng pamilya. Nakaupo siya sa isang upuang pangdasal. Mukhang may nakasulat na 17. Kaya maaring ipininta o iginuhit ito noong 1917. Posibleng yun ang petsa. Tignan ninyo kung paano sinira ng kalikasan ng bahay na ito sa paglipas ng mga panahon. Sa itaas, ang buong dingding at ang plaster ay unti-unting nabibitak, nahuhulog at nagkakalas. Itong cabinet na ito ay natabunan na ng mga piraso ng debris sa paglipas ng maraming taon. Ano ang nakasulat dito, Danny? Alak at keso. Portuges na keso. Yan ang isa sa mga bagay na kilala ang Portugal. Alak at keso. Mayroon pang isang maliit na booklet na nagsasalita tungkol dito. Oh, tama. Tungkol ito sa iba't ibang bayan kung saan ginagawa ang alak at keso. Narito na naman ang mga leon sa disenyo. At ngayon ay may isang magandang mesa o desk sa sulok dito. Maaari kang maupo rito, magpahinga at uminom ng kahit ano. At kanina ay nagkamali ako. Ang entrance hall na ipinakita ko sa inyo kanina ay hindi pala ang pangunahing pasukan. Ito ang tunay na pangunahing pasukan ng bahay. Napaka-interesante nito dahil ginamit din itong waiting room para sa mga bisita. Kapag may dumating na bisita, sasalubungin sila ng isang katulong, papaupuin dito o doon, bibigyan ng kape o anumang gusto nila. At pagkatapos ay tatawagin ng miyembro ng pamilya na hinihintay nila. Napaka-interesante talaga. Danny, unahin nating tignan ng kisame. Ang chandelier, hindi ba ito parang isang obra maestra? Gustong-gusto ko ito. Simple lang ito, isang simpleng kristal na chandelier, ngunit napakaganda pa rin. Ipinapakita nito ang karangyaan ng lugar. Tignan din ang crown molding, ang mga fresko sa kisame, at ang mga pintura sa paligid. Wow! At ang taas ng kisame, hindi bababa ng 2 beses ang aking taas. Mga 4 na metro. Napakaganda.
Mayroon ding mga upuan na may upholstery sa sulok. Tignan ninyo ang pirasong ito. Sayang at unti-unti na itong nasisira matapos ng maraming taon. At ipakita rin natin ang pintuan sa pasukan dahil napakalaki nito. Mayroon itong mga tinted glass na bintana at napakagandang mga pintuan. Wow, napakaganda. Ang bilog na hugis ng pasukan ay napaka-Portuguese din. Madalas mo itong makikita sa mga gusali roon. Oo, natatandaan ko rin na nakita ko ito sa ibang mga palasyo. At narito ang bangking upuang ito. Napaka-Portuguese din ito. Halos wala kang makikitang ganitong estilo sa ibang bansa sa Europa. Ang ibig kong sabihin ay ang hati-hating sandalan ng upuan na nakikita ninyo rito. Yan ay isang napaka-Portuguese na disenyo at sa tingin ko ay napaka-elegante at napakaganda ng mga bangking tulad nito. Okay. Pasensya na, hindi kasalanan ko yun ha. Sira na talaga ito kanina. Oo, sira na yun. Sinubukan ko na rin itong ayusin kanina. Sige, ibalik na natin ito. Huwag na natin hawakan pa. Ilalagay ko na lang sa mesa bago pa may makasira nito. Mayroon ding magandang larawan ng isang lalaki sa itaas. Hindi ko alam kung sino siya o ano ang papel niya, ngunit marahil isa rin siyang miyembro ng pamilya. Ito naman ay parang lalagyanan ng bulaklak, tama? Oo. Wow! Sa tingin ko mahalagang tao siya kasi kapag pumasok ka sa bahay, siya ang unang makikita mo. Kaya marahil siya ang pinakamahalagang tao sa bahay. Marahil siya ang lalaking kumita ng lahat ng pera. Posible. Tignan niyo ang larawan ng sisne sa ilog. Napakapayapa ang itsula. Oh, at tignan niyo ang lahat ng maliliit na porcelain na bagay dito. Kilala rin ng Portugal sa paggawa ng mga porselanang dekorasyon. Ito ba ang laki ng tasa ng kape na iniinom ninyo? Hindi, mas maliit yun. Ah, mga laruan ng bata pala ito. Pasensya na. Akala ko kasi maliit talaga ang iniinom ninyong kape. Hindi, mas malaki pa roon. Mga doble o triple ang laki. Ngayon, ipikit ninyo ang inyong mga mata dahil papasok na tayo sa huling silid sa ibabang palapag. At napakaganda rin ang silid na ito. Sa tingin ko, ito ay isang leisure room ng bahay. Isang lugar para magpahinga. Parang lounge kung saan maaring mag-relax. Mayroon kasing piano, ilang bangke at mga upuan. Marahil dito sila umuupo noon para uminom ng kape o tsa sa oras ng merya. Gusto ko rin ang vase na nasa mesa. Tignan nyo ito. May larawan ng isang Portuguese na nangangasaw. Uy, parehong jacket ang suot mo. Magkaiba lang ng kulay. Kita nyo? Bagay ako sa bahay na ito. Pareho rin ang estilo ng chandelier, ngunit masasabi kong mas marangya ang isang ito. Oo, mas marangya. Kung ikukumpara sa kanina, mas simple yon. At makikita nyo rin ang gold plating sa kisame ng silid na ito. Mag-ingat. Ayos lang. Magsimula tayo sa sulok na ito. Tignan nyo ang larawan ng isang lalaking ito. Tignan nyo ang kanyang ekspresyon. Parang medyo walang emosyon. Napaka-Portuguese talaga. May sasabihin ako, medyo kontrobersyal ito, pero parang hindi marunong ngumiti ang mga Portuguese sa mga litrato. Kung ikaw ay Portuguese, maaari mong sabihin yon. Ang tatay ko rin ay ganun. Kailangan mo pang sabihan ng ngumiti. Halika, ngumiti ka naman. Napansin niyo ba ang larawan sa dingding na ito? Isang 3D image na nagbabago mula kay Maria papunta kay Jesus. Hindi ko alam kung ano ang nasa gitnang larawan. Si Jesus yun. Si Jesus na umiinom ng isang tasa ng alak. So totoo lang, gusto ko ito. Napakaganda. Mayroon ding larawan ng isang maliit na batang nakatayo sa upholstered na upuan na may hawak na laruan. Tignan natin ang loob ng cabinet kung may makikita pa tayo. Wow! Napakaraming mga litrato ang naiwan dito. Bahay ba yon? Hindi ko sigurado. Pero nakita ko na ang babaeng ito, pade. At ito, si Ginoong Lucinda. Siyang may bahay ng bahay, ang asawa ni Aldino. At ito naman ang kanyang anak. At marahil ang kanyang apo rin. Magkamukha sila. Pareho ang kanilang ekspresyon ng mukha. Tingnan mo ang mga kilay. Yan ang makakapagpatunay. Oo nga, tama. At meron pa tayong mas lumang larawan dito. Nakikita ko yon. Hindi ito kapareho ng nasa hallway. Isa lamang itong magandang larawan. Malamang ito ay mga litrato ng mga ninuno ng pamilya. Oo, malamang nga, matagal nang umiiral ang pamilyang ito. Mahaba ang kanilang kasaysayan at doon nila nakuha ang kanilang matandang kayamanan. Gustong-gusto ko rin ang ayos ng bahaging ito.
Ang dalawang upuan na ito, ang bust sa gitna na may florera sa ibabaw, napakagandang tignan. At may maliit na mesa rin dito. Marahil noon ay ginagamit ito upang maglaro ng chess, pero ngayon ay may ilang laruan ng mga bata dito. At makikita ninyo mga laruang kahoy, mga hot air balloons at iba pa. Marahil ginagamit din ito upang turuan ng mga bata ng Ingles. Halimbawa, may A para sa air balloon at O para sa overback. Napakagaling nito at masasabi kong gustong-gusto ko ang mesa. Oo, pati na rin ang porselana sa ibabaw ng mesa. Ipinakita rin natin kanina ang tile. Ay, pasensya, tile pala. May isa pang 3D na larawan dito sa dingding. Medyo mas mahirap lang itong makita. Oo, medyo mahirap makita dahil medyo madilim. Tutugtog ka ba? Hindi ako marunong tumugtog ng piano. Wow, maayos pa rin ang tunog. Ang pianong ito ay mula sa Leipzig sa Germany, isang napakagandang lungsod. Doon nila ginawa ang napakagandang pianong ito noon. Wow, napakaalikabok na. Makikita nyo pa rin ang disenyo nito at ang mga detalye. Talagang kahanga-hanga ito. Napakaganda. Marami ring palamuti sa ibabaw ng piano. At itong telang dekorasyon, makikita mo ito halos saan man, kahit sa bahay ninyo. Oo, kahit sa bahay ko rin. Sa totoo lang, kahit sa nightstand ko ay mayroon nito. Malamang ang nanay ko ang naglagay doon. Tignan nyo ito, mga lumang litrato ng pamilya. Wow! Marahil ay kuha ito sa labas ng palasyo. Napakaganda talaga. Ah, ito ay sa Fatima, isang relihiyosong lugar sa Portugal. Wow! Tignan ninyo ang mga sasakyan na makikita sa mga litrato. Grabe! Talagang gustong-gusto ko ang mga ito. May isang larawan din ng isa sa mga bata na naglalaro ng mais na napaka-Portuguese din yon. Oo, talagang ganun. At narito ulit ang parehong bata, nakatayo muli sa upholstered na upuan. Wow! Tignan ninyo ang display na ito dito. Isang mabigat na upuan. Lahat ng mga batang ipinapakita rito ang kanilang mga larawan. May isa pang bata doon sa ibaba, ang parehong bata na lumilitaw ng 3 beses. Danny, sa tingin ko, may nakikita ako. Nakikita ko ang maliliit na butas dito. At kung tama ako, nakita ko na ito dati. Hindi ito mga libro, hindi mga libro. Opera, La Gran Via. Alam mo ba kung ano ito? Wala akong ideya. Ito pala ay para sa mga otomatikong piano. Hindi ko alam ang eksaktong tawag sa piano na yun. Pero ipapasok mo ito ng ganyan at tutugtog ito para sa iyo. Talagang tutugtog ng kanta gamit ang mga butas na ito. At sa tingin ko ang piano na nasa harap natin ngayon ay isang otomatikong piano. Alam mo yung sa mga western na pelikula sa Estados Unidos kung saan kusang tumutugtog ang piano? Ito yun. Ah, okay. Nakuha ko na. At marami silang ganitong mga libro, kumbaga, na naiwan dito. Wow! Napakagaling nito. At pati ang mga magasin na nasa banda rito, grabe. Luma na ang mga ito. Mukhang may kinalaman sa militar. Tapos may bangko ng upuan dito. May malaking salamin sa itaas. Ang mga ventilador. Ang init ngayon. Oo nga, hindi ako nagbibiro. At suot ko pa ito para sa inyo. Kaya dapat i-like ninyo ang video dahil talagang nag-e-effort ako dito. Pero gusto ko rin naman itong isuot. Pakiramdam ko napaka-elegante ko. Ibalik natin ito ng maayos dito. Wow! Gusto ko ang bangkong ito. Oo, ang bangko. Wall Street, lahat. Oh, at nakita mo ba ang sombrero? Nasa kabilang side, yung asul na sombrero. Malamang kay Lucinda yon. Wow! Isusuot mo ba ito ng ganito na nasa harapang umbok? Hindi, sa likod dapat. Hindi mo makikita. Oo nga, tama. Bagay ba ito sa suit ko? Medyo lang. Gusto ko ito. Oo, ang mga mukhang ito. At yung larawan sa gitna, mukhang mahalaga talaga sila dahil nandito lang sila, alam mo? Oo, parang itinabi sila para hindi sila matumba ng mga bata. Tama. Nako, nung una, akala ko mga drawer ito, pero nang tingnan ko ng mabuti, isa pala itong buong vault na maaring buksan. Dito inilalagay ng pamilya ang lahat ng pinakamahalagang bagay nila, mga alahas, ginto, lahat ng kanilang pag-aari. At ang pamilyang tulad nito ay malamang puno ng mahahalagang bagay ang vault na ito. Grabe. Gusto ko rin ito. Ang mga rosas sa itaas. Sa kanan mo naman, Danny, may napakagandang salamin na may gintong palamuti. Wow! May papakita ko ba ang detalye nito? Ang mga detalye. Mga instrumentong pangmusika yon, tama ba? Oo. May flute sa isang side.
At may drum sa kabilang side, isa pang flute. At may nakatira rin sa bahay na ito na mahilig mangolekta ng mga kabibi mula sa dalampasingan saan man sila magpunta. Mga kabibi ba ito na makukuha sa Portugal? Oo, sa dagat. Mahilig talaga kayo sa dagat. Literal na nakatira kayo malapit sa Atlantic Ocean. Tama iyon. Sumunod kayo sa akin ngayon dahil pupunta tayo sa huling bahagi sa ibaba bago ko ipakita ang mga silid tulugan ng bahay na ito. Isa na namang espesyal na makikita ninyo. Dumating na tayo sa malaking hagdanan ng bahay. Napakagandang tingnan, talagang gusto ko ang disenyo nito. At makikita ninyo rito ang istilong Victorian na bumabalik muli, ang paikot na hagdan papunta sa itaas na palapag. Napaka-French ang dating, masasabi ko, pero syempre, Portuges din. At sa tabi ng hagdan ay may maliit na lugar kung saan pwedeng magtrabaho o magpahinga ng konti. Hindi ko sigurado kung para saan talaga ang bahagi ng bahay na ito. Pero may ilang napakakahangahangang bagay dito. Halimbawa, itong napakagandang Portuguese-made na grandfather clock. Gustong-gusto ko ang bangkang pangisda sa loob. Karaniwang bangkang pangisda sa Portugal, ginawa sa Porto. Wow! Si Jeremy Quiros ang gumawa nito, malamang matagal ng panahon na yan. Gusto ko talaga ito. At sa ibaba, makikita mo rin na may design pa ito. Ano kaya ang ginagawa nila sa bahaging ito ng bahay? Dahil ang opisina ay nasa katabing silid, kaya hindi talaga ito opisina. Siguro, hindi ko alam. Kung may idea ang sino man kung para saan ang ganitong bahagi ng bahay. May idea ako pero hindi ako masyadong sigurado. Sa tingin ko, ito ang parang lugar para sa telepono. Nung una kasi, iisa lang ang telepono sa bahay. Kaya sa tingin ko, parang silig ito para tumawag. O, hindi ko rin alam. Makikita mo rin na may mga phone books na naiwan dito, kaya maaring tama ka. Yellow Pages, lugar lang para makipagtawag at makipag-usap. Oo, tama. Dahil nakakonekta rin doon ang landline. Magandang idea yon. Gusto ko rin ng tile dito, napakaganda. Bago ko ipakita ang itaas, pumunta muna tayo sa bahaging ito ng bahay. May isa pa akong ipapakita. Sa kasama ang palad, ang buong silid na ito ay nagkagulo na. Pero noon, ito ang opisina kung saan ginagawa ni na Aldino, Lucinda at ang buong pamilya Guerra ang kanilang mga negosyo, pamumuhunan at lahat ng kanilang gawain. May mga lumang resibo at papeles pa ng accounting na naiwan dito. Tulad ng sinabi ko, tungkol talaga ito sa accounting sa silid na ito. May mga malalaking numero pa sa mga papeles. Tingnan mo ang kabinete doon. Wow! Kahit nagkagulo na ang buong silid, bawat piraso ng porselana sa loob ay buo pa rin. Sa kanan mo, Danny, may isa pang vault sa silid na ito. Wow! Ang ganda ng vault. Malaki pa. Pero mo, kailangan kong mag-ingat dahil kapag gumalaw ako, nanginginig ang buong kabinete. Bawat galaw sa silid na ito ay maaring makasira sa kabinete. Okay, balik na tayo. Tingnan mo ito, Amazona, mula sa rainforest. Malamang nagpunta sila doon, nag-enjoy, at dinala ito pauwi sa souvenir. Oras na para umakyat sa hagdan at ipakita sa inyo ang itaas na palapag ng bahay. Tingnan ninyo ang bintanang ito dito. Grabe, napakalaki. Halos kalaki ko. Akala ko dati tinted ang salamin, pero hindi pala. Noong unang panahon, maaring tinted ito, baka kumasad lang sa paglipas ng panahon. Dahil pareho ito ng nasa entrance hall. Wow! Ang kisame doon sa itaas ay literal na bumagsak na. Ang pag-aayos ng bahay na ito ay siguradong gagastos ng napakalaking pera. Grabe! Sige, umakyat na tayo dito. Larawan ba iyon ni Lucinda sa pader doon o baka ng lola niya? Wow! Oh, pamilya! Napakagandang babae. Pero may ganong ekspresyon, yung tipikal na ekspresyon ng mga Portuges. Karaniwan ba yun sa inyo? Hindi naman. Minsan lang may mga taong hindi marunong ngumiti sa kamera kaya diretso lang silang tumitingin dito. Totoo yun. Ang pasilyo. Dumaan tayo sa pasilyo. Okay.
Una sa lahat, ipapakita namin sa inyo ang master bedroom ng bahay kung saan natutulog noon ang mga magulang sina Lucinda at Altino. Ipakita ko sa inyo ang loob ng kwartong ito. Para sa akin, isa itong obra maestra ng disenyo at dekorasyon. Gustong-gusto ko ang kisame. Gustong-gusto ko ang lahat dito. Ang chandelier sa gitna. Wow! Ang crown molding. Ang mga painting. Hindi ba't napakagandang pagmasdan? At muli, narito ang tipikal na Portuguese na kama na gawa pa rin ng tradisyonal. Napakakulay ng kumot. Wow! Mukhang gawa talaga sa kamay. May mga unan sa ibabaw nito. At itong manika, medyo nakakatakot. Diretso akong tinitignan. Oh, may isa pang bagay na madalas gawin dito. Ang larawan ni Maria at Jesus sa magkabilang gilid ng kama, tama? Oh, kahit saan. At syempre, may krus din sa itaas ng kama. Sabi nga ng lola ko, hindi sapat ang isa. Parang ilalagay mo lang kung gaano karami ang gusto mo. Oh, makikita mo rin sa nightstand, may isa pang rebulto dito at isa pang larawan doon. Halos kahit saan may ganon. Oh, may kampana. Siguro para sa mga katulong. Tutunog ka at dadalhan ka nila ng kape sa umaga. Posible, posible. Tignan mo itong chaise lounge sa harap ng kama. Kung titignan mo ng mabuti, may mga balahibo ng hayop sa ibabaw nito. Baka mula iyon sa aso o pusa. Noong araw, may pusa ang mga taong nakatira dito. Wow, magandang punto yun. Siguro dito humihiga ang pusa sa harap ng kama habang nasa kama sina Lucinda at Aldino. Ganyan ang iniisip ko. Oh, imahinasyon ko lang yun, pasensya na. Ayos lang. Tignan mo ito. Tatawagin ko itong vanity pero hindi lang ito vanity, tama ba? Vanity nga, pero may isa pa itong gamit. Sabi mo dati para maupuan, ipapakita ko. Sa umaga, uupo ka sa harap ng salamin. Sakto pa naman ang suot ko para dito. Ilalagay mo ang sapatos mo sa ibabaw, kukuha ka ng isa sa mga brush at lilinisin mo ang sapatos mo ng ganito. Pwede mo ring ayusin ang kuko mo at iba pang ginagawa sa umaga. Kaya may marble na plato sa ibabaw nito. Wow! Nandito pa rin ang lahat, mula sa suklay hanggang sa isang sigarilyo na naiwan pa. Cuban cigar. Ilagay natin ito ng maayos sa harap. Gusto ko ito. Oh, ito naman ay espesyal. Hildebrand. Pangalan iyon ng Dutch, Hildebrand. Kilala mo ang brand? Oh, kilala ko. Sa Portugal, kailangan talaga namin yan. Napansin ko nga, tulad ng sinabi ko kay Danny noong nakaraang taon habang nag-e-explore kami dito, hindi na ako mag-e-explore sa Portugal tuwing tag-init. At nasaan ako ulit ngayong tag-init? Sa Portugal. Ito ang pinakamagandang panahon. Noong nasa Amerika kami, marami kaming nakitang rocking chairs at sa Portugal, isa ito sa ilang bansa sa Europa kung saan makikita rin ang rocking chairs. Talagang gusto ko ito. Napakaganda at napaka-elegante. Ang mga curves at ang kabuuang disenyo. May isa pang maliit na drawer o vanity dito. May ilang ventilador. Gusto ko rin ang mga swan na disenyo. Mukhang mahilig talaga sa mga swan ng mga taong nakatira dito. Okay, at nakakabit sa kwartong ito, ipakita ko ulit ang kisame. Sa tingin ko, hindi ko na ipakita ng detalye. Lahat ng plasterwork na ito. Napakaganda, nakakabighani. Ngayon naman, ikaw na, Danny. Nakakabit sa kwartong ito, sa umaga, pumupunta rito si Lucinda sa kanyang sariling dressing room. Lahat ng maiisip mong bagay ay nandito. Isang magandang aparador kung saan pwedeng ilagay ang mga damit. Maaari kang pumili ng isa sa mga magagandang damit. Ay, hindi pala ito damit. Ito pala ang costume o uniforme ng kanyang asawa. Pero naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Wow! May malaking baol din sa sulok. Gusto mo bang tignan kung ano ang laman? O, gusto mo bang hulaan kung ano ang laman? Malamang mga kumot.
Oh, mga kumot, may ilang piraso rin ng damit dito. Wow! Mahilig talaga sa baol ang bansang ito. Makikita mo ito kahit saan. At parang maliit na kaplili ito, masasabi ko. Parang altar para sa isang rebulto. Isang maliit na dasal sa umaga. Napaka-elegante. May mesa rin dito na may drawers. Toro. Hindi ba ganun ang tawag ninyo? Toro? Ang bullfight. Oh, alam naman natin na medyo kontrobersyal yun, pero matagal na tradisyon sa Portugal. Noon pa. Hindi na gaanong ginagawa ngayon, tama? Oh, hindi na masyado. Sa Spain, minsan ginagawa pa rin nila. Mas bagay iyon sa Spain at Portugal pareho, pero mas ginagawa nila kaysa sa amin. Oh, tama. Wow! Ay, hindi ko pwedeng lampasan ito. Wow! Ipakita ko ito. Tignan nyo kung gaano kaganda itong lababo. May mga maliliit na disenyo sa lahat ng bahagi. At ang mga gripo sa itaas, hindi ba't napakaganda? Oh, pwede pa silang umikot ng ganito. Ang mga porcelain sink na ito ay talagang napakakaraniwan. Napakakaraniwan. Gustong-gusto ko sila. At ibinabalik tayo nito sa pasilyo. 3 ang anak sa bahay na ito, kaya may 3 kwarto rin para sa mga anak. Mas marami pa sa 3 kwarto, pero ang isang ito at ang isa pa ay tuluyan ng nasira. Kaya ipapakita ko na lang sandali ang kwartong ito. Buksan ko para sa inyo. Okay, hindi ko alam kung anong nangyari sa bahaging ito ng bahay, pero malamang may mga vandals na pumasok dito. Sinira ang lugar habang naghahanap ng mga mahahalagang bagay na malamang ay nakita nila at ninakaw mula rito. Nakakalungkot talaga yun. Naipakita ko na ba ito dito sa hallway? Isang larawan ng isang magandang simbahan. Wow! Malamang ito ang manika ng batang babae na nakatira dito. Ang set ng drums. Wow! Napakaganda talaga. Magaganda ang mga mata. Okay, sumunod kayo sa akin. Ito ang isa sa mga kwarto ng mga bata. Makikita ninyo na medyo nasisira na ito pero maganda pa rin. Ipapakita ko mula sa sulok na ito. Oh, tama. Nakaayos pa rin ang kama. Bumagsak na ang kama papunta sa sahig, pero nandyan pa rin ang lahat, ang unan at iba pang bagay. Kahit ang mga bata ay may mga relihiyosong larawan din sa gilid na ito tulad ng nakikita ninyo. Wow! At ang kama, napakakaraniwang ukit na kahoy na kama. Estilong kahoy na poste. Sa tabi ng kama, hindi pa natin napag-uusapan ito pero yun ang switch para patayin o buksan ng ilaw sa gabi. Ipapakita ko sandali. Napakadali kapag nakahiga ka na sa kama, maaari mong patayin ang ilaw mula roon. May sarili pa silang telebisyon. Wow! Oo nga, para sa panahon na yun at para sa Portugal, napaka-espesyal niyan. Sa tingin ko ito ang kwarto ng batang babae dahil marami ring mga beauty products dito. May mga kahon para sa alahas dito. Malamang para ito sa sintingo katulad niyan. O kwintas. Hindi ko eksaktong alam kung ano ito. Wow, ang ganda. Ano ba ito, Danny? Lalagyan ba ito ng kandila? Sa tingin ko, oo. Para maglakad sa bahay kapag madilim na. Gusto ko rin ang piraso ng muebles na ito. Tignan ninyo ito. Ang drawer na ito ay may mga drawer pa sa loob ng drawer. Siya siguro ang nagkokolekta ng mga kabibe. Malamang. Siya nga yun, sigurado. May mga dekorasyon at maliliit na palamuti rin dito. Grabe. Wow. May malaking buta sa kisami doon. Lahat ay unti-unti nang nasisira. Nakakalungkot isipin. Pero malamang hindi na ito maibabalik sa dati. Matagal na itong nakahiga dito. Hindi na ito gumagalaw. Marahil na ulan na. Oo. At pagkatapos ay nagkaroon na ng amag. Tignan natin kung may laman pa ito. Puno pa rin ang mga suit at damit. Kahanga-hanga. Okay, babalik tayo sa hallway dahil may ilan pa akong gustong ipakita sa bahay na ito. Unang sa lahat, syempre may napaka-elegante silang banyo. Makikita ninyo na may bathtub na may tapakan sa ilalim. Napakagandang tapakan. At pagkatapos ay ang toilet at ang bidet. Wow! Mukhang kapareho ito ng mga disenyo na nakita natin sa lababo kanina. Kaya malamang isang set talaga ang binili nila sa bahay. Ang toilet,
Siguro huwag na nating ipakita ang loob, pero ang ibabang bahagi lang, napakaganda. Kahit ang lalagyan ng toilet brush ay gawa rin sa porselana. Porselana kahit saan. Wow! Napaka-elegante at napakakaraniwang noon. Kahit ang mga cleaning products ay naiwan pa rin dito. Oh, may thermometer pa. Oo, napakaluma. May barya pa nga dito. Medyo nakasiksik ito. Marahil nahulog ito dati at ginamit nila para ayusin ang isang bagay. Pasensya na, mahilig lang talaga ako sa mga detalye. Bumalik tayo sa hallway dahil ipapakita ko sa inyo ang isa pang hagdan na nabanggit ko kanina. Sinabi ko na ang mga katulong ay may sarili nilang hagdan para makagalaw sa buong bahay. At ito ang hagdan na papunta sa kanilang mga silid sa itaas. Umakyat tayo at ipapakita ko rin ang bahagi ng bahay na iyon. Sa mga huling taon, bandang huling bahagi ng 1900s, malamang wala ng mga katulong sa bahay na ito. Lalo na noong sina Aldino at Lucinda na lang ang nakatira dito. Pero noong mga unang taon ng bahay na ito, marami talagang katulong na nagtatrabaho para sa pamilya. Siyempre, mura ang kanilang sahod noon at kadalasan ay tirahan at libreng pagkain lamang ang kapalit ng kanilang trabaho. Kaya sila nakatira kasama ng mga mayayamang pamilya noon. Una sa lahat, may isang kwarto rito na nakita ko na sa tingin ko ay hindi para sa katulong, baka para sa isa pang miyembro ng pamilya. Wow, ang ganda. Marami ring mga vandalism sa kwarto na ito. Pero kahanga-hanga pa rin. Gusto ko ang vanity na nandoon. Ang berdeng tile sa likod. Wow. May medical cross ba yun? Hindi ko alam. Napakaganda. Sa kabilang side naman, isang cabinet. Grabe ang ingay. Lumang muebles. Tignan mo ito. Wow. Napakakapal na coat. Oo, napakakaraniwang ng coat na yon. Pwede mo bang ilabas? Siyempre, para mas maipakita natin. Medyo maalikabok lang. Tignan mo yon. Ang haba. Yan ang karaniwang suot ng mga lalaki noon kapag pumupunta sila sa bukid kasama ang tupa o iba pang hayop. Napakakaraniwan yan. Sa tingin ko kapag tagilam, napakainit ng coat na yun. Wow! Hindi ko muna ito sasara. Sa drawer doon ay maraming manika na naiwan. Mga porcelain dolls. Wow! Talagang gusto ko sila. Sige, magpatuloy tayo sa itaas na palapag at ipakita kung saan natutulog ang mga katulong. Tingnan mo ito, Danny. Ito talaga ang kwarto ng katulong. Maliit na bakal na kama. Lahat ay murang gawa. Halos pinakamurang bagay lang ang ginastos nila para sa mga katulong. Sa ibang bahay, lalo na sa mga bahay ng maharlika, minsan magaganda pa rin ang mga kwarto ng mga katulong. Pero dito, mukhang hindi maganda ang buhay ng mga katulong. Marami silang pera para sa sarili nila pero parang wala silang pakialam sa kanilang mga manggagawa. Nakakalungkot makita yon. May maliit pa silang pambukas ng bintana. Nakakapasok ba ang hangin dito? Oo, para makapasok ang sariwang hangin. Pero napakasimple at murang gawa. Okay, may dalawa pang silid ng katulong. Ay hindi, isa lang sa gilid at yun na ang huli. Makikita ninyo ang isang malaking TV doon. Sandali. Ipapakita ko lang ito. Wow. Hindi yun katulong. Isa yun sa mga miyembro ng pamilya. Nakita ko na ang larawan niyon. Talaga? Oo. Hindi ba ito ang kwarto na kung saan naroon ang tangke ng tubig? May mga hayop sa bubong. Marami sila. Sa loob sila? Hindi ko alam. Ito rin ang banyo ng mga katulong. Makikita ninyo na parang itinapon na lang ang sulok ng kwarto dito. Naroon ang kanilang toilet at marahil ang lugar para maghugas. Wow. Okay, lumabas na tayo sa kwarto na ito. Napakagandang lugar, Danny. Talagang kahanga-hanga. Napakagandang lugar. Isang obra maestra. Talagang napakaganda ng buhay ng pamilya Nogueiro noon. At talagang nag-enjoy ako sa paglibot sa bahay nila at makita ang mga bagay na naiwan nila.
tapos na ako for the day. Maraming salamat sa inyong lahat for watching this week's video. Nagustuhan ko ito. Talagang nagustuhan ko. At napakasaya ko na nandito kayo para samahan kami sa aming paglalakbay sa lugar na ito. Kung nagustuhan nyo, paki-like ang video, paki-subscribe sa ibaba, at mag-iwan ng magandang komento sa lugar na ito. May link din sa description para sa Patreon. Doon nyo kami maaaring suportahan para maipagpatuloy namin ang mga adventure na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Talagang nagpapasalamat kami ni Danny doon. At sa lahat ng iyon, maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na linggo sa isa na namang epic na adventure. Paalam, mahal ko kayo. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.